Ito ang cargo area ng isang karaniwang commercial aeroplano. Karaniwan, inaasahan mong bagay lang ang laman nito, pero sa pagkakataon na ito, mas mahalaga pa ang kargamento, mga gold bar na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Habang nasa 35,000 feet ka sa ere, maaaring may kayamanang dumadaan mismo sa ilalim ng iyong mga paa, tahimik na inililipat sa pagitan ng mga financial giants tulad ng JP Morgan at Federal Reserve. Ang security system nito ay talagang halos imposibleng pasukin. At kakaunti lang ang nakakaalam kung paano talaga ito gumagana. Pero noong April 2023, nabunyag ang sistemang ito matapos ang isang $20 million na pagnanakaw sa Toronto. Baka isipin mo, bakit inilalagay ang milyong-milyong halaga ng ginto sa isang eroplanong pampasahero imbis na sa isang espesyal na cargo flight? At simple lamang ang sagot, ang oras ay pera, at sa mundo ng ginto, bawat oras ay talagang mahalaga. Isipin mo ang London at New York bilang dalawang dambuhalang pamilyan na laging nagbabago ang presyo ng ginto. Kapag mayroong kaguluhan pampolitika o nagkakagulo ang mga bangko, tumatakbo ang mga namumuhunan sa ginto. Noong banking crisis ng 2023, nagkaroon ng malaking diferensya sa presyo ng ginto sa pagitan ng dalawang lungsod. Sa London, maaaring $2,000 ang halaga kada ounce, pero sa New York, $2,050 ang halaga. Mukhang maliit lang ang $50 sa diferensya, pero kung tonelada ng ginto ang pinag-uusapan, umaabot ito sa milyong-milyon ng tubo. Ang mga barko ay aabutin ng ilang linggo bago makatawid ng Atlantic, at masyadong mabagal kapag kada oras nagbabago ang presyo. Ang mga cargo plane naman, mahal at halatang target. Kaya naman ang mga commercial flight ang pinakamadaling solusyon. Mura, madalas ang biyahe, at walang mag-iisip na mayroong kasamang vault ng ginto sa ilalim ng pamilyang papunta lamang sa Disney World. Pero paano nga ba nagiging ginto mula London na handang ibenta sa New York? Hindi ito ganoon kasimple at nagsisimula ito sa issue ng laki. Sa bangko ng England, nakaimbak ang ginto sa 400 ounce bars. Malalaki at mabibigat na bloke na may bigat at 27 pounds bawat isa. Pero sa Federal Reserve ng New York, 100 ounce bars lang ang tinatanggap. At dito na pumapasok ang Switzerland. Bago lumipad ng ginto mula London papunta sa New York, dumadaan muna ito sa mga Swiss refinery gaya ng Metalor o Pump. Pero teka, bago tayo magpatuloy kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Kaya naman, back to the video. Dito nagsisimula ang isang nakamamangha at delikadong proseso. Ang 400 ounce bars ay pinapasok sa pugon na umaabot sa higit 1,900 degree Fahrenheit. Kumakaway ang hangin sa init habang ang matitigas na metal ay nagiging umaagos na likidong apoy. Ang mga manggagawa nakasuot na pilak na protective suit na parang astronaut ay maingat na ginagabayan ng mga nagbabagang metal gamit ang ceramic tools. Sisingaw ang usok habang bumubuhos ang tunog na ginto sa eksaktong hulmahan. Unti-unti itong lumalimig mula sa puting apoy hanggang sa maging gininto ang dilaw at tumitigas bilang mga perpektong parihaba. At pagkatapos, iaangat ito ng mga robotic arm papunta sa stamping station. Doon babagsakan ito ng hydraulic press na kayang lumika ng puwersa mula 6 hanggang 150 na tonelada. Na para bang pinagsama ang bigat ng isang Eiffel Tower at inukit sa isang tatak na kasing laki ng palad mo. Hindi lamang basta pinipindot ng makina ang ginto, binabagsakan ito ng tatak ng authority na parang hampas ng martilyo ng isang hukom. Ang bawat hampas ng makina ay lumilika ng isang hindi mabuburang tatak, isang fingerprint na mananatiling kasama ng gintong ito saan mang kontinente ito dalhin. Ang mga hydraulic system ay nagbabago ng simpleng presyon ng likido tungo sa napakalakas sa puwersa, dahilan kung bakit ang mga makinang ito ang nagiging pinakamataas sa authority sa pag-iiwan ng permanenteng marka. Walang gold bar ang makakalabas ng walang dalang official na pasaporte na nakaukit mismo sa kanyang kaluluwa. Ang bawat bar ay sinusuri para sa purity, tinitimbang ng eksakto hanggang sa ikasampung bahagi ng 1 gramo at kinukuhanan ng litrato mula sa iba't ibang anggulo. Pero dito nagiging mas interesante ang usapin, lalo na pagdating sa security. Kada gold bar ay mayroong kasamang papeles, certificate ng purity, tala ng timbang at ownership records. Parang passport ng tao dahil gaya ng passport, pwede rin itong pekein. Ang buong global gold trade ay nakasalalay lamang sa isang simpleng paniniwala. Kung tugma ang papeles sa database, ibig sabihin lihitimo ang ginto. Kapag tapos na ang proseso, inilalagay ang mga bagong bar sa tamper-evident containers, walang label ng ginto, walang makikinang na logo, puro malamig na industrial packaging lang na pwedeng maglaman ng kahit ano. Ang goal dito ay magmukhang sobrang boring dahil lang hindi ka pansin-pansin na hindi rin napapansin. At dito na pumapasok ang eksenang parang hango mismo sa isang action movie. Ang mga simpleng kahon na yun ay kinakarga sa mga tarak na hindi pangkaraniwang delivery vans, kundi mga mobile fortress. Walang toneladang bakal, reinforced steel armor na pasado sa BR7 standard. Ibig sabihin, kaya nitong salagin kahit armor-piercing bullets nang hindi matitinag.
Ang mga bintana ay gawa sa multi-layer ballistic glass, sapat ang kapal para pigilan ng bala mula sa rifle. Ang mga gulong ay run flat type, kaya kahit barilin at butasin, tuloy pa rin ang pagtakbo ng sasakyan. At kapag kailangan ng dagdag protection, bumabagsak ang mabibigat na steel shutters na kontrolado ng hydraulic system. Eksaktong sumasara sa windshield na parang eksena sa pelikula. Ang loob nito ay parang cockpit ng spaceship kaysa sa karaniwang truck ang itsura. May mga ballistic seat na nakadesenyo para protektahan at yakapin ang bawat galaw ng mga crew. Ang GPS tracking ay kayang tukuyin ang kanilang location hanggang sa mismong pulgada. Habang iyon ang nangyayari, mayroong live video feeds na diretsyong ipinapadala sa mga security centers sa iba't ibang bansa. May biometric lock na nagbabasa ng fingerprint at retina at nagbubukas lang sa mga tamang taong otorisadong makapasok sa cabin. Meron ding smoke canister na lumilika ng kaguluhan at reinforced na ilalim para hindi tabla ng roadside bombs. Ang engineering na ito ay talagang kakaiba. Dinisenyo para tisin ang lahat mula sa maliliit na armas hanggang sa mga planadong pag-atake. Habang papalapit ang convoy sa paliparan para itong presidential motorcade, ang mga armadong gwardiya ay naglalakad sa gilid, lantad ang kanilang mga armas at talata ang kanilang training. Walang hinto sa traffic lights, walang tigil para magbanyo. Ang ruta ay planado hanggang sa bawat minuto. Pero sa kabila ng mga armor, baril at makabagong teknolohiya, nakasalalay pa rin ng buong system sa isang bagay na nakakagulat na marupok, papeles at tiwala ng tao. Hindi sinusuri ng mga gwardiya ang mismong molecular composition ng bawat bar. Tinitignan lang nila ang mga dokumentong nagsasabi, itong container na ito ay may ganitong karaming ginto. At ang mga bawat dokumento, gaano man ka-official ang itsura, pwedeng magsinungaling. Diretso ang truck sa mismong airport tarmac, walang public terminals, walang side doors na pwedeng silipan ng mga osusero. Agad itong pumupwesto sa tabi ng eroplanong sasakyan ng kargamento at dito pumapasok ang pinakamapanganib na sandali. Sumasakto ang hydraulic clip sa mechanical precision at dahan-dahang ipapasok ang ginto sa mga standardized containers papunta sa tinatawag na VLA zone. Ang VLA o Valuable Cargo Area ay parang first class section. Para sa mga sobrang mahalagang kargamento, iwalay sa lugar kung saan basta-basta lang itinatapon ang ordinaryong bagahe. Ang mga handoff ay mabilis at maayos na parang choreography. Hindi alam ng mga airline crew kung ano talaga ang laman at para sa kanila, isa lamang itong nakasila palit papunta sa New York. Pero bawat container ay may kasamang LOTI-enabled sensor para bantayan ang bawat galaw ng ginto. Ang mga maliliit na smart device na ito ay parang mga digital watchdog. Binabantayan nila ang location, temperatura, humidity, antas ng pag-alog at kahit anumang tangkang pangingialam. Kapag mayroong nagtangkang buksan ng container, agad na nagpapa-alerto ang mga alarma sa mga security teams sa London, Zurich at New York. Para bang perfect technology ito, isang obra ng makabagong engineering. Pero dapat mong tandaan, gaano man ka-advance ang technology, tao pa rin na nagpapatakbo nito. At ang tao, pwedeng mabili, matakot o magkamali. Kaya kapag nailagay na ang ginto sa cargo hold ng isang commercial aeroplano, pumapasok na ito sa isang mundong halos hindi iniisip ng mga pasahero na umiral. Habang ikaw ay nag-aayos lamang ng upuan at nagrereklamo sa litang legroom, hindi mo alam na may mga milyong-milyong halaga ng ginto sa ilalim mismo ng iyong paa. Ang ginto ay nakalagay sa VLA zone, isang special section para sa mga high-value shipment. Ang bawat container ay tuloy-tuloy na nagpapadala ng datos, eksaktong GPS coordinates, internal temperature, vibration level at security status. At ang mga airline tulad ng British Airways, Emirates, Lufthansa at American Airlines ay regular na nagdadala ng ginto sa kanilang mga pasaherong flight. Maaaring isipin ng iba na timbang ng eroplano ang limitasyon sa dami ng ginto na pwedeng isakay. Pero sa totoo lang, insurance ang nagtatakda ng hangganan. Karaniwang nililimitahan ng mga underwriters sa $500 million kada flight ang sakop ng insurance, katumbas ng humigit kumulang 5 metric tons ng ginto. Dagdag pa rito, inahati na sa iba't ibang flight ang shipment. Habang nasa ere, tuloy ang trabaho ng mga digital nervous system. Bawat ilang minuto, nagpapadala ng update ang mga containers sa monitoring centers sa 3 kontinente. Sa mga security screen, makikita ang real-time map na sinusundan ng paglalakbay ng cargo sa ibabaw ng Atlantic Ocean. Pero kahit ang pinakasophisticadong tracking system ay mayroong blind spot. Ipinapalagay nito na ang ginto na isinakay ay siya ring ginto na dapat nandoon. Kayang ipakita ng sensors kung secure ang isang container, pero hindi nito kayang sabihin kung napalitan na ba ang laman bago pa man ito makarating sa aeroplano. Pagdating sa New York, may sarili itong choreograph routine. Ang aeroplano ay diretso sa isang secure area kung saan naghihintay ang isa pang armored convoy. Mabilis lamang ang palitan, bumubukas ang cargo doors, dumadaos-dos palabas ang containers at sa loob lamang ng ilang minuto, papunta na ang mga ito sa vault system ng Federal Reserve Bank of New York. Ang isa sa mga pinakamalaking imbakan ng ginto sa buong mundo. Pero heto ang pinakapiligrosong sandali, ang puntong ginagawang mahina ang lahat ng ating pinag-usapan, ang huling proseso ng verification. Kailangan may taong magsuri na ang dumating ay tumutugma sa dapat dumating.
I-scan nila ang serial number, bini-verify ang timbang, at ang pinakamahalaga, check nila ang papeles laban sa kanilang computer system. Dito nagiging parehong pinakamalakas at pinakamapangarib ang human element sa buong sistema. Ang mga biyasang handler ay nakakakita ng kakaiba na maaaring hindi pansinin ng computer. Isang selyong medyo iba ang itsura, papeles na may hindi tugma ang font, oras na parang hindi nagkakasya sa takbo ng kwento. Pero pagod din ng tao, nadidistract, at ang pinakamalaking pangarib, nagtitiwala sila sa mukhang official na dokumento. Ang proseso ng verification ay nakabase sa isang assumption na parang hindi matitinag. Kapag tugma ang papeles sa computer system, lihitin mo ang lahat. Pero paano kung may taong may access sa computer system na yon ang maglalagay ng papeles para sa padalang hindi naman umiiral? April 17, 2023, Toronto Pearson International Airport. Ang lahat ng nabanggit natin ay malapit ng mabuwag dahil sa isang nakakagulat na simple pero matalino at malupit na plano. Si Parm Palsido ay ilang buwan nang sumusubaybay sa mga padalang ginto bilang Air Canada cargo handler. Alam niya kung aling mga flight ang may dalang totoong yaman, ang eksaktong schedule nila, at higit sa lahat, kung paano talaga gumagana ang verification process. Ang kasama niya si Simranpreet Panisar naman ang nakaposisyon para ayusin ang anumang balakid na maaaring sumilip sa kanilang plano. Subalit ang tunay nilang kalamangan ay ang isang bagay na hindi inaasahan ng security system. Sila mismo ay nasa loob na. Target nila ang flight AC-881 mula Zurich na nagdadala ng 6,600 gold bars na nagkakahalaga ng mga 20 million Canadian dollars. Dagdag pa ang mga milyong-milyong halaga sa dayuang pera. At dito nagliliwanag ang kanilang katapangang plano. Gumamit sila ng mga printer at workplace computers sa mismong paliparan para gumawa ng pekeng shipment documents. Perpektong papeles para sa padalang hindi umiiral. Ang cover story nila ay Scottish Salmon at talagang ang talino ng pagtatago. Malaki ang inaangkat na salmon mula Scotland papuntang Canada taon-taon. Mga mamahaling Atlantic salmon na kailangang i-refrigerate at ilagay sa mabibigat na insulated containers. Karaniwan, mabilis at walang masyadong tanong ang paghahawak sa mga padalang pagkain dahil madaling masira ang isda, kaya madalas ginagalaw agad ng mga handler. Tumugma ang pekeng dokumento sa timbang, shipping codes, flight numbers at lahat ng kailangan. Ginamit nila ang lahat ng butas at kahinaan na napag-usapan natin. May taong may access sa paggawa ng mukhang lehitimong mga dokumento at dahil likas na nagtitiwala tayo sa official na papeles, nagkakaroon ng mapangarib na maling akala na may ibang tao na nag-verify ng kargamento. Ang talino ng plano ay nasa timing. Alam ni Sido ang eksaktong oras ng pagdating ng tunay na Brinks armor van para sa pickup. Kabisado niya ang mga palitan ng shift, ang proseso ng verification, at maging ang mga blind spot ng security system. Pero ang pinakamahalaga, alam niyang mas nagtitiwala ang mga cargo handlers sa nakikita nila sa computer kaysa sa sariling instinct. Kinagabihan, mayroong dumating na truck sa cargo facility na may dala umanong dokumento para kunin ng fresh Atlantic salmon. Nang makita ng mga handler ang lehitimong itsura ng papeles sa kanilang mga screen, agad nilang ikinarga ang mga container na hindi pala salmon kundi ginto na nagkakahalaga ng 20 million dollars. Kumpleto ang lahat ng detalye sa database, tugma ang mga serial number, at sinunod ang bawat security procedure ng perpekto. Ilang oras lamang ang lumipas, dumating ang totoong Brinks armored van para sa tunay na pickup. Ngunit nang buksan ng mga container, wala na itong laman. Talagang nagkagulo sa buong terminal, tuluyan ang nawala ang ginto. Ang talino ng nakuha na hindi nakasalalay sa high-tech na gamit, kundi sa psychological manipulation. Ang bawat protocol ng security ay nakabatay sa pagtitiwala sa taong nasa likod ng computer screen. Pero paano kung ang mismong taong yun ang banta? Talagang ipinakita ng Toronto ang isang nakakatakot na katotohanan. Kahit ang pinaka-secure na sistema sa mundo ay nakadepende pa rin sa mga piraso ng papel. At ang opisyal na dokumento pwedeng magsinungaling kung ginawa mismo ng taong may lehitimong access. Ang epekto nito ay hindi lamang mga volt ang napuruan. Biglang tumaas ang todo ang insurance rates. Naglagay ng digital verification system, biometric lock, at mas mahigpit na background check sa mga paliparan sa buong mundo. Pero sa kabila ng malawakang investigation sa iba't ibang bansa, 2 pounds lamang ng ginto ang nabawi mula sa 800. Maraming karera ng mga security official ang nasira at ang tiwala sa mga institusyon ay gumuho. At lahat ito ay nagsimula sa isang simpleng katotohanan. Kahit ang pinaka-advanced sa security system ay nakadepende pa rin sa mga pinakamatandang currency sa mundo, ang pagtitiwala ng tao. Ngayon, ikaw, nakahawak ka na ba ng tunay na gold bar? Ipaalam mo naman sa amin sa komento. At syempre bago tayo magtapos, huwag mo sana kalimutan i-like ang video at mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng content. Kaya naman muli, maraming salamat sa panonood. This is Noel Polo TV. Kita-kits sa next video.